April 25, 2024. Preparing to go jogging. Ayan. Ang ganda ng araw dito sa Philippines. Mainit lang. Napakainit, grabe. I miss the sun, but it's too hot. Ayaw ko rin ng snow. Ayaw ko. Anong siya nandyan? Wala. Dito sa Philippines maganda. God bless us today. Yeah, papabot here. Pag-usapan natin yung terrorism yata. Pasensya na kayo, iba ang makeup ko. I was made to do this. Ibang klase ang gagawin natin. Pero I think pag na subaybayan nyo ito, walang gulo ito. Walang gulo. I have to express my views through facts and well, the highest and the serious discernment human being can do. That's Papabot. Love you. I mean I'm against terrorism. Okay. This time 2024 nagbabatuhan na ng terrorism eh. Sabi nila yung sa kabila terrorizing the other and vice versa. So, pag-usapan natin kung saan galing yun, ha? Okay. It is something to do with religion. Yan. Galing sa fake prophet. Pwede naman na tamang propeta, kaya lang siyempre tao. He was left alone and then pass that kind of revelation to their stubborn writers and followers that he was not even that prophet, that he was not even to live with them. Parang oral tradition lang, no? Walang evidence. Pag-usapan natin kung paano na-twist yung historya. Okay. First, di ba nauna na yung yun, nakaukit na eh sa Biblia, Holy Bible. Ang nangyari, dumating yung bago. Nag-claim na super prophet siya. Word. Super prophet. Wala naman sanang problema yan kung walang history ng karahasan. Ayan. Kung naka-receive ka ng isang message from God,
Ah, yun ang tinatawag na theophany. Okay, hindi mo maintindihan kung paano yan. Pero pag may history ka na, sa kabila ng lahat, sa likod ng lahat, may God. Parang excited ka na, uy, ganito, tao lang ako. Pero ibang nangyayari sa akin. I have the talent. I have the power. I have the strength. I have everything in me. So, gagawin mo yung bagay na maging famous ka. Anong unang panahon? Nakasulat na kasi na may yun, yung Panginoon, no? Sino kaya ang imbento nito? Di ba? Nag-imbento ng... So, ginaya. May Panginoon, may taong pinanganak sa Saudi Arabia. At saka, isinulat din na mayroon siyang connection sa God. Ayan. Kasi kung tao ka, your tendency is to build your character, image, lahat parang ngayon, tayo. Hindi natin iniisip na kung sa Bisaya pa makagaba, no? Hinayaan mong sarili mo mag-isip na walang guidance galing sa Panginoon. Di ba? Oh. So, nagkagulo tuloy. Oh, di ba? Kasi may gumagaya. May nag-claim na superhero, super prophet siya. Magulo, di ba? Oo. Sa turo ni Hesukristo, wala namang ganyan. Nagpaabot siya ng message dahil minsan ginagawa lang parables. Kayo na lang mag-isip ng tama kung paano ang connection sa mga sinasabi niya. So matindi ang kanyang message through discernment kung anong tama. Kasi pinanganak tayo kung anong tama eh. Mag-isip tayo. Pinanganak tayong human being na Homo sapiens na mataas ang pag-iisip. Pero hinahayaan ka lang ng Panginoon na mag-isip. Pero sana all the time you should be grateful na you have that character, attitude, you have the build up na isang human being na kompleto. Tao, hindi animal. Ayan, okay? So pag-usapan natin paano na-twist ang lahat. Kaya tayo kung sa Bisaya pa, nagpataka na ng tagpangabuhi na dili ta mo mulingi o magpasalamat sa kung asa tagikan. O kung nakahibalo ka nga na Ginoo, adto ka sa Ginoo. Ulitin ko, English. You were given a chance to live. You have everything in life, and then you forgot to give thanks to God, to give the honor to God. Di ba? You went astray, see? Instead of giving back the honor to God, you presume to have power equal to God. Yan. Malalim, di ba? Hindi to basta-basta na topiko eh. Yan. Malalim to.
ulitin ko. Sa mga sinabi ko sa nakaraan, wala naman talaga akong paki. Kung ano ang kung ayaw mo makialam sa buhay ng iba, tumahimik ka. Pero pag you were given the chance na may alam ka, magsalita ka para sa tama. 'Di ba? Sabi sila, sinong kalaban mo? Ang kalaban ko, yung gumagawa ng terrorism. Yung patayin mo ang Christian, patayin mo ang Jewish, kasi nakasulat kasi sa Quran. Hindi, sa Holy Quranic point of view. Na patayin. Yan, 'di ba? So, yan, mahilig sa patay. Hindi mo tinitingnan yung blessing ng Panginoon sa iyo, puro patay ka lang. Wala. Sabi pa ng iba, nasa mental facility dapat ito ilagay. Mga gumagawa na ganyan, ilagay sa mental facility. Wala sa tamang pag-iisip yan. Totoo lang. Mabuti sana kung nauna ang Holy Quranic point of view nila na aklat. Ginawa pa naman ang Holy. Ang Holy dapat hindi selfish. Dapat ang God is tolerant, loving, unconditionally. Di ba? Pag sinabi mo patayin yan dahil matutuwa si Alak Kubar, wala yun. Mali yun. Sira ulo yun. Ayan. Di ba? Kasi inumpasyahan nila yung kinakalikot yung Biblia Di ba? Kinakalikot. Personal ang dating. Self-centered ang mga sumusulat ng ganyan. Kaya magulo. Di ba? Hindi maniwala kung mayroon kayong 2 billion na mga na-scam kayo Mga 2 billion na scam yan. But we are praying as Christian. Papa Bot is praying to go back to Jesus Christ as your God. Masakit man sabihin ito, masakit tanggapin dahil tinuruan kayo na corrupt ang Holy Bible. Madali man lang magtapon ng salita na corrupt. To gain recognition and establish your notoriety. Di ba? But if you come to terms with the Holy Bible, maganda ang nakasulat. Lahat, mga kwento dyan. My start, my end. Doon naman sa Holy Quranic point of view. Point of view lang yun Gawa-gawa lang, wala lang. Random lang. Maganda naman sana pagbasahin mo. Maganda nakasulat. Ang hindi maganda yung hate doon, ang killing. Extremist yun. Ngayon, sabi ko kanina, nagtatapunan tayo ng label kung sinong terorista. To start with, wala akong may nabasa sa Holy Bible na terrorism. Ito, nagalit si Jesucristo. Di ba? Nagalit siya. Siyempre tao siya. Di ba? Sinasabi na nga, may Holy Spirit, may Ama. Ayaw nyo pang tanggapin na may Son Ayaw nyo ba talaga na ang Panginoon nyo ay makasama nyo? Ayaw nyo? Si Alak Kubar, yung palaging nalalasing na tao ang gusto nyo. Alak. Di ba? Kaya nga, kung naga-wild yung, nakita yan naga-wild yung tao palagi dahil may terrorism na nga Ngayon, na sabi ng mga tao, parang lasing. Tinamaan ng alak, kaya diyan galing ang pangalan. Joke lang. Pero tama. Para kayong lasing. Di ba? Wala kayo sa tamang pag-iisip
Kaya sinasabi ko, marami tayong pag-uusapan nito. Hindi ko man hintuin to, hindi, habang nabubuhay ako, hindi. Dahil gusto ko lang may love. Ha? Yung Christ-like, tinuturo yan sa amin. Maliit pa ako eh. Christ-like character. Ang bait, ang bait. Hindi ko naman masyadong sinasabi na perfecto tayo. Rabbit trail. Ganda ng mundo ah. Kalain mo. Oh. Hindi ko sinasabi na perfecto tayo. Mayroon tayong mga flaws. May mga individual differences tayo na tao. Huwag na lang natin i-accuse ang isang tao ng totally not acceptable yung behavior niya, character niya dahil may ginawa siyang hindi maganda. Yan. Kaya sabi ko, tolerant tayo sa isang sa ating pagmamasid sa paligid, sa relationship sa kapwa-tao. May rason, ano, na ginawa niya yan. Simple, tao lang, prone to mistakes. Pero pag sinabi mong kill, patayin, hate, you are destroying the whole world. Yung civilization na pinapangako ni Jesucristo na there will be peace. Alam mo, naging peace lang yung, ano yun, tawag, Islam is peace after 9/11 lang yun. Before that, wala yan. They did not coin the term Islam is religion of peace. No. Before 9/11, wala yan. Yeah. So, inuulit-ulit na naman ang kanilang narrative. Yeah. Di ba? Mahilig talaga sila ng gaya-gaya, plagiarism. Peace. Matagal naman sinasabi ni Jesucristo yan, peace eh. Ayan. Pag binasa mo kasi yung Bible, concentrate mo. Talagang maganda ang mga nakasulat dyan. Yan ang source ng ating guide ng civilization. Kung paano mabuhay ng tama. Sa sinabi ko, siguro kung wala ang Biblia, mas lalong magulo. O, di ba? Pero siyempre ito papabot. Nag-a-advise lang dahil huwag nyo namang sabihin na radical Christian ako. Although we are going to that point. Dahil hindi naman maganda ang umulit-ulit ng Holy Bible, yung nag-create ng religion agad. So sinabi ko, maraming tao na katanggap ng theophanies. Ito na siguro itong si Papa Molecule nakatanggap din. Kaya lang sulo niya ang pride eh. May oral tradition sila doon dahil hindi man yata yun, mangmang yun eh, hindi man marunong daw sumulat. Kaya nagsalita ako ng ganyan dahil sa lumabas yung terrorism na kalabanin yung isang grupo, lalo na Jewish people at saka Christian. Si Jesus Christ, wala sinabi yan. Wala siyang hate na naiparating sa mga tao na susundin. Kaya sabi ko,
Siraulo yata tong propetang to. Di ba? Talagang siraulo. Kaya sabi ko, hindi naman ako radikal, pero totoo na itong isa loko-loko, yung isa naman mabait. O, di ba? Kaya magulo ang mundo dahil dyan. O, i-correct nga natin ang sarili natin ngayon habang buhay pa tayo. Nakita mo yung tubig doon sa kabila. Ano yun? Grasya yun lahat. Everything that we see, we acquire, your thinking, you yourself, it's more than a blessing. Huwag na natin gawing loko-loko lahat ng tao na iniisip nyo i-conquer yung buong mundo and then patayin lahat. Ikaw nagkataon nandyan yung mga ganyan nito, mga radical din ng mga Jewish people. You got a company. You have the enemy. See? Yan. Kasi naghahanap kayo ng gulo. Once you say kill, may consequences yan. 'Di ba? May retaliation yan. 'Di ba? May magre-retaliate talaga. Ayan. Kasi inumpisahan nyo Jesus Christ never said to hate but to love. Sabi niya, love your neighbors. Love unconditionally. Di ba? Unconditionally. Walang ibang usapan. Whether you like it or not, you love that person. Di ba? Or sabi niyo, you hate the Christian. You kill the Jews. Diyos ko po. Wala. Darating lang tayo sa talagang patayan ng patayan. Dahil ayaw niyong maniwala sa mga nakasulat sa Holy Bible. Ayaw niyo rin maniwala sa mga Christian missionaries. Kay Digoy ni Diribay? Kay Digoy? Digs man lagi ni. Kay Dig ni? Digoy? Katong dito sa... nasa diya? Kuyawa good. Wala na sila dito? Mo ba? Balik lang ko na diri. Sige. Digoy yung aircon man. Ano yun? Taga Northern Mindanao. Yan. Muslim yan, pero mabait, di ba? Kaya may Muslim ka, mabait. Yan. Hindi ako maniwala, Muslim, loko-loko. Hindi ako maniwala. Pero pag nag-jihad ka na, yung sinasabi niyo mag-struggle ng struggle. Struggle to what? Para maka-acquire ng fame. Yan. Kaya ito, makinig na lang kayo. Oo. Buti nga niya yung programa natin ito, naglalakad At least may makukuha tayo sa travel ko. May background tayo maganda, hindi lang yung ang background mo, wallpaper, mikropono, makikita mo. Minsan malayo pa yung mukha na nagsasalita. Para kang si Kurek. Diba? Ito. Salamat naman balik tayo sa mga physical attributes natin. Mga blessing natin sa materials. Diba? Salamat sa lahat. Kaya we are giving back honor and glory to God for having this world. Everything around you see. Diba? Everything you acquire, diba? Nothing to ask for more. Kasi nandyan na. Nandyan na lahat na binigay ng Panginoon. Ang missing link is how to mend the relationship between Arab extremists
Kaya hindi siya natanggap sa itong Gaza, itong Palestinian state, hindi natanggap sa United Nations. Mabuti na lang. Kasi parang minsan ang United Nations, doon yan sa Hamas kumakampi. According to them, ngayon, nag-apply ng maging isang legitimate na member ng UN, hindi tinanggap dahil ang charter nila hate against Jews. Dapat pag nasa UN ka rin, kahit ano lang, may love, di ba? May, ang tawag yan, kahit na fake love lang, at least you are showing something that you care for somebody, some people. Ay, lakat-lakat man ta. Yeah. Ito si Papa Bot, no? Alam mo, I'm wasting my time. I'm wasting my time. Joke lang. Hindi, kasi love tayo ng God. Love tayo ni God. Kaya nakaukit din sa puso natin na i-share yung love ni God. Huwag tayo mag-hate. Do not express your view through violence. Di ba? Para kang correct eh. What if kayo ang manalo? You own the world. Ano yan? Islamic State of the whole world. Di ba? Paano ngayon? Meron pa rin niyang inggit among the hierarchy. May inggit yan. Siguradong sunod niyan patayan din kayo-kayo. Oo, kasi yung iba diyan may seed ng Christianity. Malaala nila kung gaano kayo ka-brutal. Kayo repressive yung system niyo, may subjugation, may oppression. Ang iba diyan matauhan. Kayo rin magpatayan. Hindi naman tayo tatagal sa mundo dahil we are dealing with live entity. Pag may live, may death. Di ba? So yan. Hindi mo yan maalis ang life and death. Simple ito. Kung ayaw nyo talaga maniwala kay Papa Bot, let me clear this to you. Walang tatagal sa mundo, gaya ng sinabi mo, sinabi ko na rin yan, dahil nakaukit na yan, nakasulat na yan sa Holy Bible o sa Holy Quranic point of view na mawawala na ang mundo. Talaga, sa amin, sa Christianity, we were taught na babalik ang Jesucristo, ayan, for the second coming. Sa inyo din, sa Muslim, sa Islam, babalik din yung sino yun? Si Prophet Molecule, kasama yung mga anghel. Parang ganun. Plagiarism eh. Gaya-gaya lang, story eh. Oo, di ba? Siguro di ba, napunta na siya ng langit, di ba? Siya siguro ang pinaka number 1 martir. Hindi ko alam kung naging martir siya. Siguro ang dami-dami namang virgin na tikman niya, di ba? Loko-loko. No, hindi loko-loko. L-O-K-O. L-O-K-O. Di ba? Mahinahon tayo. Yung sa akin lang, yung pinaka-fair na usapan. Walang terrorism. Di ba? Babawiin din naman ng Panginoon ang lahat na ito. Walang tatagal dito, including you and me. Hindi ko nga alam kung mabubuhay pa ako the following second or minute from now. Hindi ko alam. But lo and behold, to God, na nadagdagan ang aking buhay hanggang ngayon. 65 years old and 5 months, di ba? Mag 66 na ako sa December. Di ba? Ano yan, maganda ang blessing pag may long life ka. Long life on earth is a long suffering, di ba? It's not easy to live on earth. To become sane with daily
pressure, di ba? Hindi basta-basta, hindi biro-biro. Kaya sabi ko sa Bill of Rights, doon na lang tayo mag-usap-usap kahit na walang God. Oo, di ba? Oo, di ba? Mabuti kung may God. Oo. Kasi parang deity, Buddha, Hindu, sa India, sa China, may God. Oo. Pero hindi nila na-imbento yung terrorism. Yun, alam mo, paulit-ulit ko rin sinasabi, ang daming invention ng Jewish people. Yung USB, yung ginagamit natin, USB, Jewish invention yan. Maraming pakinabang ang mga sa humanity, ang contribution nila. Marami para sa humanity. Alam mo kung anong invention ng Islamic Jihad? Terrorist, ganyan. Mga radicals, Muslim radicals. It stem from the charter nila na according to, nababasa ko kasi, according to Prophet Molecule, hate the Jews, hate the Christian. Nakasulat eh. Pati yung charter ng mga Hamas at saka terorista, nakasulat. Kaya mali. O, di ba? Mali. Oh. So, ang invention nila is Google. Oh. Oh, huwag kayong magalit. Ang invention ng mga terorista ay Google. Mga jihad radicals, mga Muslim radicals. Google talaga. Gulo-gulo. Di ba? Gulo-gulo, ang gulo. Oh. So the best invention of this other side, I'm a Christian really, apologist and polemicist dahil matagal na rin akong offensive at naawaan din ako Panginoon, nabuhay pa rin. Di ba? The best invention and foremost invention of Islamic radicals is terrorism. Ang galing ng invention, no? Nakakatuwa. Nako, happy sila. Nagbubunyi pag may pinatay. LOKO. Wala yan. Yan. Kaya sinasabi ko, dapat nasa mental facility kayo eh. You are not in the right frame of mind. Magmas tayo, dapat highway to. Okay. Yun ang exact term. Yan, pinaka tamang description. Ilagay sa mental hospital itong mga terorista na ito. Wala ito. You are sowing terror and violence. Yan ba ang godly? Baka siraulo din yung prophet molecule nyo eh. Hindi ko maintindihan traffic dito. Dito stop. Ayun, go na rin. Ayun, ang para sa tao, yun, stop ang tao dito. Dahil itong pedestrian eh. Ito, ayan. Ay na lang. 'Di ba? Masalimuot ang nangyayari sa buong mundo. Dito, wag na lang tayo patintero. Wait. Ngayon pa lang 2024 na eh. Sabi ng way back 50 years ago, sinasabihan tayo na nako, mag-end of the world na. Mag-end of the world. Ito prangka tayo. May gira mo wala. May gira o wala. 'Di ba?
ay habang healthy tayo, accept Jesus Christ as your God. No more, no less. Ang pinaka-ultimate ng at kulang sa mundo ang Hesukristo hanggang ngayon. Oh. Kahit na sa Christianity marami ding nagpapanggap, dami nagpapanggap na sila na ang disappointed son. Oh, di ba? Maganda naman kasi may God eh. Kaya lang kung ang leader ay may ginagawang milagro, halos karamihan dyan creating trouble, nagkagulo ang kapwa Christian, gaya ng mga Muslim, daming grupo. At saka yung Holy Bible nila, ano na yan, parang ano pa lang, more or less 40 years pa lang ang kanilang Quran pala, Quranic point of view nila. Paulit-ulit kasi yan eh. Pero ang kwento ng nasa Holy Bible is isa lang yan. At saka hindi naman corrupted yung Holy Bible, pinag-translate lang yan sa mga different dialects. Never the thoughts of it were changed, never. Ang message is the same, wala. And the beauty of Christianity, ang center is Jesus Christ. Napakabait, napaka-humble. Oh. Yan ang dapat natin tandaan. So there's a broken line in between. Dahil may ginawang Tagalogin nga natin. Yung pinaka-brutal, may milagrong ginawa. I-super adjective nga natin. May katarantaduhang ginawa ang propeta Molecule. 'Di ba? Kaya lang hindi yan ipapaboto Hindi kasalanan ni Lolo yan eh, Lolo Molecule. Ang sumunod sa kanya na sumulat ng aklat ng Holy Korean, North Korea. Dahil wala na siya, hindi mo siya marunong sumulat. Kuno. Yan. May alam lang sila. Ginagawang self proclaim ng grabe ang promotion nila kay Prophet Molecule. Pati yung terrorism na promote nila. Kaya itong mga writers na ito, i-blame natin dahil sa history may cross yung nakikita na evidence when Prophet Molecule was still alive. May cross. Maybe he was supporting Jesus Christ. Dahil ilang ulit yan nakasulat sa Holy Quranic point of view nila eh. Ang isa yung Jesus Christ. Ang name na Mohagod. Kayo na lang mag-transmute. Mohagod. He was never mad. Christian siya. Supporter siya ni Jesus Christ. Dahil lang sa throughout history naging baliktad. Kaya ang ayaw ko lang, ito papabot, nagsasalita ulit. Tanggalin yung terrorism. Tanggalin lang. Tapos wala na. Tahimik na ang mundo niyan. Marami pa ako sanang isa-suggest sa mga ID system. Hindi ako makausad-usad niyan. Dahil wala man akong kilala. I'm nobody. We can travel without paper ID. Yan. If I will be given a chance, not to brag, not to rule, not to be somebody that someone that who can be
fearful or feared for. A simple advisor lang. Ha? Oh. Decades na yung ibang idea ko. Like ID system. Decades old na yan. Tagal na yan. Hindi pa pinanganak yung third child ko. Third child namin ngayon. Nurse na. Nagtatrabaho na. Almost 40 years old na dun sa... Nagtatrabaho siya. May 2 anak na. Na-conceive ko yung ID system 1988. Paperless, di ba? You don't have to bring something. Ito kasi napag-usapan din natin yung mga terrorism na yan. Taken for granted na wala na yung terrorism at buhay pa si Papa Bot. We can make this a miniature heaven on earth. Itong mundo na ito. Why? Kaya lang parang ayaw nyo kasi parang tawag niyan, mayroong yung mga term dyan, yung pag nasubmit mo yung personal data mo, gagamitin yan against you. Yan. Intrusion, personal intrusion. Sabihin ng iba, human rights violation. Ito, taken for granted, yung nakikinig. Mga politician, mga leader. Yung tukayo ko, BBM, Bebot Magan. Tukayo ko yan, presidente ng Pilipinas yan ngayon. BBM, Bebot Magan. Sir, kaibigan ko sana si congressman dito yung si ayan, basta anak ni Mayor, kalimutan ko, joke lang, si St. Peter. Darating ang panahon, yung kaibigan ko na isa sa Elon Musk, kaibigan ko yan, nagtatawag sa akin yan tumatawag, hindi lang kami magkasundo dahil sabi niya, you contact the government. Wala. Hindi maintindihan di ba? Gawin natin ito, i-download natin yung mga personal info natin sa highly classified department, sa CIA, sa tanan, sa lahat, Russia, China. Kaya lang maraming hacker gaya ng Pilipinas. Hindi ka basta-basta magbahay na walang bakod, maraming magnanakaw. Di ba? Nakawin ka sa loob ng bahay mo. Pag may bisita ka, minsan nawawala pa yung mga gamit mo, di ba? Sa loob ng bahay mo mismo wala. Pero balik natin pag na-download na yung mga body stain, body scars, iris scan, everything. Pag na-download na yan lahat, may basis na tayo na may data na. Talaga natin maggawa tayo ng blueprint dito sa mga super mall, mga mall. Yan. Hindi ka na magdala ng card. Nandiyan na rin yung data mo sa mall. Minsan hindi ka pa makatransact dahil hindi mo dala yung ID mo. Di ba? Ang gulo. Pag nag-transact ka dyan, na-submit mo na rin yung data mo kung sino ka, yan. Dapat wala ng kuskus balungos, undue search, and untold hardship ang maranasan mo. Imbis na dala-dala mo ng sarili mo, ano importante, sarili mo o ID? Diba? You bring your own self, tapos ang problema. You present your body, tapos ang problema. Hanapan ka pa kung ano-ano. Gaya dito sa Pilipinas, pumunta ka dun sa
magkuha ka ng permit ng PWD. ID. Hanapan ka na ng katakot-takot na ID. ID nga ng sadya mo eh. Di ba, ng Philippine ID? Ganyan. ID na nga sadya mo, hanapan ka pa ng ID. Eh, naghihingi na nga ng ID yung tao eh. Ano-ano pang hinihingi yung ID? Ano ba yan? Di ba? Sabihin nyo, mali ako. Itong ID system ko. More than almost 40 years na ito. Ha? But before that, marami akong invention eh. Mga instant firewall. Ito, rabbit trail. Tapos na yung terrorism. Ha? Natakaan ko, istorya na. Di ba? May punto kasi na medyo burnout ka sa mga topic. Gaya ni Jesucristo. Nagalit din siya, no? Nung nakita niya na hindi na righteous yung mga iniwanan niya. Yan, nagsusugal na. Yan. Lahat ng kalaswaan ginagawa. Tao lang tayo. Ito si Papa Bot, ha? Simple lang to, ha? Do not make our life difficult, because we are making life difficult. For me, do not make your life difficult. Take it easy. Life is very easy, di ba? Oo. Hindi mahirap ang mabuhay eh. Oo. Lalong-lalo na nandyan si Papa Bot. O, pagdating mo sa airport. Ganyan. Abroad ka. Minsan lang mag-apply ng passport. Huwag ka na magdala-dala ng passport. Ano pa yan? Naka-download na lahat. Ay! Ano man, duway ka nang galagaw-lagaw sa ospital, ah. Hello, negosyante. Di ba? Mahal. Balaan ko nga, diri ka ba? Malakat ka diri. Dito ko sa mga, sa NIA, sa City Hall. Naglakat-lakat. Lakat lang. Oo. Ate, very good yun. Oo. Kaya pa, masakit gani ang tuhod. Kung agwanta ko lang. Hindi ah. Oo. Ikaw pa. Oh, Kaya-kaya. original ni sa pati mga nurse ba? O, di ba? Mahal ka daw. Pag-on ba? Mabakal na lang ko, kaya lang pandesal. Pandesal ang gusto ko ba? Ay. Kaninong baby to? Cute oh. Kaninong baby? Ako na daw, kamo lang na isa. Kuyawa ni mo eh. Lolo, Doc. Oh, bless na dali. Oh, bless. Dali na. God bless you. Saya, yumaman ka rin, gaya ko. Joke. Pero wala kayo nilaga sa ospital, Doc ba? Lagaw ko to ah. Ang lagaw-lagaw man. Balik tayo sa passport. But before that, nakabili ako ng ulam. Saka pang merienda. Oh. Pagdating mo ng mga establishment, taken for granted na download na. So wala ka nang, you will not suffer extensive body search and you according to you, human rights violation. You just bring your body yourself. That's all, wala na. Di ba? Kaya naka-download na eh. Kaya lang ayaw ng iba. Ayaw ng iba ganyan kasi pag doon yan sa mga embassy na ibang lugar, baka they will hack you, they will try to destroy your identity. See? So, hindi safe ang mundo. Pero for me, idaan na lang natin sa blueprint na mall lang muna, local mall. Dito sa ating City Hall. Wag na lang natin ipasa doon sa Malacanang, doon kay Tokayo BBM.
Huwag na lang ipasa dun sa CIA. Ayan. Kuhan mo lang muna, pilot lang muna na lugar, yung selective lang. Yeah. Mall, barangay, mga department dito sa locality. Huwag ka na magdala ng ID. Ang pinaka masakit yung wala ka ng ID. And you're like a mad dog pag wala kang ID. Paper ID for that matter. See? Pag nagatransa ka sa locality hanggang maybe Soc-Sarjan, Jansan or Manila, palagay natin mga select establishment doon, suki mo, no? Suki mo na, pwede kang pumunta doon, ha? That establishment, Robinson, ganyan, naka-download ka na doon, wala na, discounted ka agad, ganyan, kilala ka na, di ba? How much more kung nasa airport ka? Kaya lang pagdating mo sa mga Russia, mga China, baka iba-iba lumabas. Nahack na pala yung sa ibang lugar, mahack. Kaya it's difficult to really, sabi ko, stay on earth, di ba? Kasi promise ni God na babawiin niya lahat, doon tayo sa kanya. Jeremiah chapter 33 verse 3. Show me, sabi niya, I'll show you unimaginable, things that will happen to you. You cannot imagine. Very nice. Everything you ask, everything is provided in heaven. Diba? Yan. I-wrap up na nga natin. Malapit na. God bless you and keep you. God shine His face on you and turn His face on you and be gracious unto you. In Jesus' name, Amen. Sana ito panalangin ko rin sa mga may sakit, no? Dapat gumaling na rin kayo. Although I have my own concern, health concern, pero mas importante kayo na ma-bless ni Lord, sa aking relationship kay God. I can manage, we can talk each other. Yeah. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Dugtungan lang natin to pag may importanteng topic.